Nagbabala si Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, ukol sa posibleng epekto ng mga kinakaharap na isyu ng pamilya Duterte sa kasalukuyang klima ng politika sa bansa. Naritong balita ni Paul Montibon. Muling naging sentro ng pampublikong diskurso ang mga isyong kinasasangkutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte, kabilang na ang mga aligasyon at panawagan para sa investigasyon. Kaugnay nito, binigyan din ni Attorney Salvador Panelo na mahalagang pag-aralan ng kasalukuyang administrasyon ang mga aral ng nakaraan pagdating sa pananatili sa kapangyarihan. Sa isang panayam, iginiit ni Panelo ang kahalagahan ng maingat na paghawak sa mga kontrobersiyang may kinalaman sa mga dating opisyal, lalo na kung ito'y may epekto sa pambansang pagkakaisa at kaayusan. Pipilitin talaga nila. Talagang hindi na sila natuto eh. Hindi walang naniniwala sa inyo. Maniwala kayo at hindi. Kaya hindi ba dun sa aking column nung kahapon, Manila Times, na pag kayo ay hindi nyo tigilan yung ginagawa ninyo, na pangaharas, pagbubuli, paninira, pagtatanim ng mga kaso, maniwala kayo, ang taong bayan, naghihintay lamang. At yung mga araw nyo, bilang na. Pag hindi kayo matuto, hindi kayo tumigil. Kung matuto naman kayo, walang problema. Mabuti sa ating lahat yan. Kaya ayaw nga natin dumating o humantong sa isang kalakaran kung saan mauulit na naman yung mga kasaysayan na nagpapalit tayo ng pamahalaan sa gitna ng termino ng isang pamahalaan. Ayaw na natin yun. Ayon kay Panelo, dapat ring isaalang-alang ng mga nasa pamahalaan na ang posisyon ay hindi permanente at anumang pagkilos na labag sa batas ay hindi dapat palampasin. Ang problema, hindi natututo sa kasaysayan ang mga humahawak ng kapangyarihan. Akala nila forever na silang nandyan. At pilit nilang ginagawa ang lahat ng mga bangin upang mahadlangan nila ang maaaring pumalit sa kanila. Kaya gumagawa sila ng lahat ng kaparaanan. Sukdula na lumabag sila sa saligang batas. Iyan ang problema. Kamakailan ay muling naging usapin ang pagkawala ng mga isabong players. At may mga ulat na sinusuri ng Department of Justice ang posibleng koneksyon nito sa manakaraang kampanya kontra iligal na droga. Sa ngayon, wala pang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa dating Pangulo sa isyu. Patuloy pa rin naman ang panawagan para sa masusing investigasyon sa mga kontrobersiyang ito habang nananatili ang hamon sa gobyerno na unahin ang pagkakaisa at kapakanan ng publiko sa gitna ng mga usaping pampolitika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.